Nag-provide po ba tayo na? Yes po, 4.5% daw po ng growth. So, yung entry mo, Wait lang. Ang debt po, ang debt, uncollectible accounts expense, okay, 5,779.20. 5,771. 79.20. Tapos credit, Ang credit po, allowance for uncollectible accounts, 5,779.20. tapos na compute, Ano po, 108,160 times 4.5% po. wait, Sige po. did you record yung online payment ni Del Mundo Shares? Hindi ko po siya na-record sa cash receipt. Sa ano ko po siya ni-record, sa adjustments po po. Kaya po hindi ko siya Pagka ganon, Ron, isasama mo siya sa receipts. opo, sige. And that will bring on the accounts receivable balance to what amount? 155,760 po. Okay. Base doon ka compute. Opo. Bali ano po? Bali ang amount, ang uncollectible po, 7,459.20. 4,000. Ay, wait lang po. $7,459.20 po. Ay, ito tumaas. Meron ka pang ibabawas. Ayaw po yung... Wait lang po. Bali, 4,771.20 po. Okay. Nag-write off ba tayo kay Tresma? Yes po. Your entry? Ang entry po, allowance for uncollectible accounts. Wait lang po. Hindi ko po nakakabit yun eh. Nakalimutan ko po. 6,720. Ayaw po. Tapos, ang credit po, accounts receivable. Accounts Yes. receivable po ba? Yes. 6,720. Okay. Nag-accrue ka ng interest sa notes receivable? Yes po. Magkano interest receivable mo?
Hello, Ron. Hello. I think Ron is offline. So, buhay pa. Sorry po. Sorry po Oh, sir, naglag po. okay lang. Magkano interest Bali, receivable mo? 135.40 po. 135 point. 40. Paano mo compute? Wait lang. Ano yun? 33,600. 33,600 Okay. times, wait lang. Oh, wala. 33,600 times ano po? Times 12%. Times. Divide 12 po. Tapos, Ay, makuya. times, wait lang. Divide 12 po tapos times, Ulit. 33,600 times times 12%. times Ano? Oh, times 12 ba yun? times 12 divided by 360 po. I have 134.40. Can you check your calculator po? Opo, sir. Mali lang po siguro ng nalag. So 134.40. Agree po tayo? Opo. Opo. Sige. Next, how much supplies expense? Ang supplies expense po, 22,772. Okay. How about the insurance expense? Ang insurance expense po, 2,750. Okay. Did you recognize depreciation for the month of October? Yes po. Magkano yung depreciation expense mo for furniture? 7,605 po. May difference tayo. How about sa equipment? 12,250. Service vehicle? 5,500 po. So, dun tayo sa furniture, may difference. Okay. Yung For sa ano po, yes po. 676,000 ko po yung value yung furniture and fixture po sa akin. 676,000 po. Wait po ha. Wait. Sige.
Sige nga, paulit ng computation mo. Ano po? 176,000 minus 67,600. Ayun. 676,000 po. Minus 67,600. bakit? Percent daw po 10%. salvage Ito. Tapos, times ano po? Times 15%. mali. Ay, It goes like this, ano? Yung 676 times 10%, o yung 10% is the salvage value. Tama po ba? opo. Then, the balance na 90% is depreciable. Yes po. Yung 6 years, tama po ba? Opo, sir. Kaya, hindi mo siya pwedeng i-multiply yung 676 minus 67,600. Kasi that presents already 90%. Bali, paano po siya gagawin, sir? Wait po ha. Meron magjo-join. Sige po. Mark, you're raising your hand sandali. Sir, nakuha ko rin po kasi yung amount ni Ron. 7,605 pero ibang way po yung ginawa ko. Hinati ko po yung batch 1 sa batch 2 at naglagay din po ako nung para dun sa bagong bili. Okay, I agree. But can I share my file po? Sige po. Wait po ha. Not file. Hindi ko na matandaan. So, ako sa journal entry. Okay. Kita po yung file. Okay. So, this is the, lalagyan ko lang po sa side, boss, salvage value, depreciable cost. Ito po yung monthly expense. For the first batch, we are talking about 450,000. Tama ba ako pinagsasabi ko? I don't remember. Yes, 450,000. So, 450. And then, ayoko siya. Pangit, walang kama. The next one is 200. The third one is 26,000. Tama po ba? Okay po. Salvage value says 10%. That makes depreciable cost tayo. Tapos, this is yung 90% divided by 15% per year is actually 6 years. Tama po ba? Tama po ba? So, di-divide ko siya ng 72. Agree po? Kasi there are 12 months in a year, kaya po divided by 72. Agree po? So,
If that is the case, I just copy this down. Tapos ang total, agree or disagree po. Ron, Mark, Yes po, sir. agree po ba tayo? Wait lang. Naglalak. Mark, you're still raising your hand? Sir, Yes po. trinay ko po kasi i-divide yung 405,000 divided by 60,750. Ang lumalabas po sa 67. Doon po sa may butal po. Di ba yung salvage value is 10%? Yes po. Tapos, the remaining depreciable cost na 90%. Tama po ba? Opo. Kung ang appreciation ay 15% per year times 6, that would be 90. Kasi po sir, kapag 60,007, Ano mas yung ita-times po 60,000? natin sa 6 years, ang lalabas po is 364,500 po. Ulit? Yung ano po, depreciation per year po, 60,750. At pag tinimes po natin sa 6 years, 364,500 po. Hindi po siya sa depreciable cost po. Kung itong amount na to, multiply ko ng 7, hindi siya aabot? Yes. Wait Yun lang. ba yun? 5625 times 72. Wait lang, bakit gano'n na? Nung tinype ko naman po yung monthly expense po, umabot naman po siya doon sa 72, pero yung at tinimes ko po sa 6 years, ang lumalabas lang po ay 364,000. What is 60,000 something? Yung depreciation po per ano po? Depreciation per year po. Kasi 405,000 times 0.15 is equal to 60,750 po. Can you show your computation? Wait lang po, sir. Out ako ah. Wait lang po, open ko lang po. Sige. Are you using a laptop or cell phone po? Naka-join po ko sa ano po, sa cellphone. Ilalagin ko lang po sa laptop. Okay.
Tawa si Mark sa akin. Salamat. How did, na siya? Wait lang po sir, yung nag-echo po. Walang nag-e-echo. Ayun sa'yo. Kasi cellphone mo at saka laptop naka-open. Sir, trinay ko po kasing isa-isahin. Trinay ko po i-make sure kung tama po yung lalabas ko po na yung 74,250 sa ano po, yung end po dun sa post-closing trial balance. Then, ito po yung naging computation ko po. Binis ko po sa days, number of days. Sige nga po. Try me 74,250. Saan po, sir? Yung sabi mo. Ito po. Yes. Ito pong 60,750 at yung 13,500 po from batch 1 and batch 2 na na-accumulate po last So yung batch 1, 5, at paano mo nakuha yung 6750? sa batch 1. Yung October to September po is 1 year na po siya. Ang sinabi, kaya po inano ko na 1 year. Dahil sinabi po dito sa ito po, sa page number 5, page 5, number 11, na yung first month daw po na pagbili, ipo-full month daw po natin siya. Kaya kinonsider ko na po siya as whole year. Yung formula po is, wait lang, 306 po is in itong 6,750 times number of days 360, then i-divide ko po sa 360 Balik days. mo, Mark. Saan po? 6750. Sa taas. Dito po. No. Ay, hindi, dyan. Wait D6. Where is the D6? S. What is H? H5. D6 divided by 360. Di 1 lang yun. Wait Yes po. Um, Ayun po yung isang buong taon na po Wait na po, wait po. Stop on H5. Page 5. Yes po. Ano mo yung cursor mo to 5. H5. Okay, stop. H5 lang po. Escape ka once. Po. Escape once. Escape once. Yan. Okay. You said 405 times 405,000 times 15%. Tama Yes po po. ba? Okay. So, ibig sabihin, another 10,000 will not be depreciated. Wait lang. Okay, okay lang. Sir, ang pagkakaano ko po kasi sir ay mahigit 6 years po siya. Ayun po yung pagkakagets ko po dito. Wait po. Kasi yung life ng asset sa kanila is only 6 years for the purchase. Kaya 6 po, years. ang salvage value would be 45,000.
Kuha mo. Opo. So ito 405, depreciate lang siya for 6 years. Sige po. The Tatry ko entire pong 405. The entire 405. I-depreciate lang siya ng 6 years. Wala kung ano mo, it's not on G5, but it's supposed to be based on G5. Kasi meron ka nila nakaset value. Kuha mo? Opo. So 400 by 6 na lang po. Yes po. Then divided by 12. Try ko po. Kuya, Yes po. alisin mo yung 405 na tinanong mo. Ay, sorry. Equal G5 divided by 6 divided by 12. Sige, enter. Try ko pong gawin sa in months po. Gumagalaw. What is 187.50? Naka-formula po kasi na naka-base po sa 360 days. Why do you want to get yung per day? Trinay ko po, yung, base po kasi sa pagkakaalala ko po, sinabi niyo po na 360 days, may ninu po kasi ako dito, kaya ayun po yung ginamit ko po. What is H5? Dollar pala yun. Yung dito po. Ito yung per day mo. Why starting October 3 and not October 1? Po? Ano yung 468.75? D7 divided by D7 divided by 12. I don't get the formula. Wait lang siya. H5 times 1 divided by 12. H5 times divided by 12. Hindi, yung nakasulat sa'yo. Yes po. H5 times 1 divided by 12. Bakit mo siya i-divide sa 12 kung monthly ito? Ay, oo nga pala. Ayan na sir. Okay. Yung 27,000 per year divided by 6, parang may mali. Kasi 8 does not. Okay, nakasulat lang pala yun. Parang mali per year. Bakit siya divided by 12? Ay, 6 pala to. Sorry. Divided by... Tama. Wait lang. Divided by 6. Divided by 12. Ano ba? Okay.
26,000 times 15. Ay, 6,000. 600. 23,400 divided by 6 by 12, 325. Sir, tugma na po ba tayo dun? Ayan, tugma na tayo. Mm-mm. Okay na po. Okay. So, I will share again file. So, eto siya, di ba? Yes po. So, yan lang po yung kailangan natin. So, yun. 8,450 just like what you have. 8,450. Okay po. Ron, okay na tayo? Or you have Opo. another idea po? So, bagay okay ni Mark, tama po ba ako? Opo. Okay. I'm not so sure if this is helpful. I find this simple, yung gross salvage value, which is 10%, and the remaining 90% divided by 15% per year as meant in the book, that will be a life of 6 years. So, kung 6 years siya, monthly depreciation would be yung depreciable cost divided by 72. Agree po tayo? Okay po. This should be yung 5,625 times 72 plus 45,000. I should get 450,000. Okay po. So, hindi ako nagpapatalo, pero tingin ko, yung ginawa ni Mark, masyadong complicated, no? Nasundan ko naman kahit papano, pero siguro let's stick with the simple computation para pare-pareho po tayong lahat. Okay? But I did not have this in my mind when I was computing this one. Okay po? Hindi po yan ang nasa isip. I think I have kasi po sa kay Kasyato na libro. No? All I have is the final figures nitong nasa column J to come up with the 8,450. Okay po? So, the same po for the equipment and the service vehicle. Kung nagpo po tayo, that means yung approach natin ay pare-pareho. Tama po ba? Yes, James. Sir, parang hindi po makukuha yung nasa accumulated depreciation ng post-closing trial balance po. Yung 74,000 something. Opo. Siguro, let
means, no, pag ko yung sinabi mo because kung ang amount po ay, let's try the first one. So, add ko lang po rito yung ang balance na accumulated natin dito is 24,250. Tama po ba? Okay. So, this was acquired ng October 2022. Tama po ba? The other one would be April 7 and 23. So from October 23, that's about 13 months. Tama po? Yes. And then April, May, June, July. Yes po. Starting with April po. So kung i-multiply natin to times 13, ito 25 times 7, ito po tama po ba mga numbers? This one is 5625. Ito pong 5625 times 13 is 73,120. And the second one, 25 times 7 is 17,500. And the last one, itong October 2023, this is only 1 month. Then that would be 325 times 1, total paste. That makes the adjustment ito minus 74. Agree po, James? Yes po. So your adjustment is 16,700. Yes po. Okay. Henry and Ron? Mark says no. How about si Ron? Okay daw po. How about do sa equipment? Did you do the same, James? So yung unang ko po kasing ginawa, parang same lang. Same din po nung kay Lamar po. Tapos parang sinasabi ko lang po na, if yung way niyo po yung gagamitin, parang hindi po makukuha yung balance sa September po. Ito kasi tinignan yung balance sa September. Nag-move forward lang ako, kaya ito lang po yung ginawa ko. Okay? Ito lang po yung ginawa ko, kaya 8,450. But if we're going to adjust starting ng 2020, ng unang sure, up to the current period, ito lalabas na adjustment, 16,700. So, yung naging adjustment mo, James?
So, yung unang Adjustment. yung unang ko po Pero do you agree na dapat po ay maging 16,700 to update the accumulated depreciation? Ano, James? parang hindi po. Ha? Parang hindi po. Kasi hindi po makukuha yun nasa post-closing trial balance. We do not know how the 74,250 was computed, but we are certain that if we are going to update the accumulated depreciation from the time it acquired, no, noong October 2, 2022, it would appear that the adjustment should be 16,700. Ano, James? Sige po. Kaya mo pumayag? Hindi po. Yes po. Anong hindi po? Yes po. So, payag na po. Payag na. So, we might as well do the same thing for the equipment and service vehicle. Tama po. For 85 to 50. So, for 85 to 50. This one is 20%, right? Depreciation is 134,500. And this one was acquired now October 5. And the other one is January. So ito po ay 13 and this one would be 10. Tama po ba? So this is the case. Ito po times ito and this one times 10. Ang total plus this one. So our adjustment will be minus to the left. Agree po? James? Yes po. How about Mark and Ron? Do we agree po?
Okay daw. And then finally, the service vehicle has a value of 410,000 at ito ay 80,000 salvage value with 5 years ano po. So this minus this one at ang annual divided by 60. 5 years. And then the balance as of September is 33,000. So kung 33,000 acquired ng April 2023. Tama po ba? So 10 minus 3, 7 months. April, July, August, September, October. So this one times 7 is 38 minus 33 is 55. Agree po? Someone wants to join. Kawawa naman si Patrick. Okay po. So, this is the monthly expense na ni-recognize ko on this column. But if we are going to adjust or to update the accumulated depreciation based on the month and year acquired, this should be the balance minus the balance of September. So this would be the adjustment for the month of October for the equipment, for the furnitures. Tapos next month, November, ito na po tayo. Do we agree po? Agree na po ba tayo for that? So, ibig sabihin, this entry should be magkano yun? 16,700. Magkasundo na tayo. Okay daw po kay Mark. How about kay Ron? Okay na po ba tayo? Kay James, okay na po ba? So starting November, kung wala pong additional taxation, ang furniture will be depreciated by 8,450. For the equipment, 12,250. And for the service vehicle, we have 5,500. Agree? Okay. Having said that, nag-expense po ba tayo rent ng 50,000? Okay daw po. Thank you. Ano daw sabi niya? Wala. Wait lang. Sige. What I have. Ito pa yung adjustment sa inventory. Okay. And I did not finish the adjustment po. Close the accounts. No.
Ito po yung adjustment sa inventory. I have the journal entry method, but you can also include that at your adjustment sa closing entry po. Sa closing entry. So, this one will be kasama po sa mga expenses and the other one kasama po sa revenue. Klaro po. The first one, kasama po siya sa mga expenses pagka sinasara natin for the inventory beginning balance. And the second one, to set up the inventory, debit tayo ng merchandise inventory, and debit tayo ng sales, interest income, purchase discount, to get, and then credit po ng income summary. Now, can anyone dictate po magkano account balances para we have a common... Nag-post na po ba kayo sa journal? Sa ledger, sorry. From journal to ledger, nag-post na po. Anyone? Hello po. Offline ba? When you Ron, nag-hard ka, ibig sabihin, natapos mo? Wala, hindi. Your heart says yes. Tama po ba ako? Sige, Ron. I'll be showing you the balances po. Okay? Nasaan ba ako? Wait po. Hide ko lang to. Hide. Okay. Wait ulit. The depreciation would change. Okay. Difference na 8250. Minus 8250. Minus 8250. Dapat balance na ako. Okay. Tapos sa FS ko, dito sa taas. Depreciation ng furniture and fixture, hindi siya gumalaw. As 8250. Nawala sa ayos. Data sort, column D. Okay. Inangat ko lang. Ron, you have your balance. Pakitignan po kung tama po tayo pare-pareho. Starting with the cash, 906,214.12. Wait, may mag-join pala. Ron, are you online?
Okay po. What do you mean? Hanggang saan tayo pareho? Si Mark nag-heart din po. Will somebody talk po kung saan tayo pareho or what? Or dun lang po sa cash? Hello po. Pareho po, sir. Hanggang saan, kuya? Nandyan po. Hanggang Walang cash hanggang prepaid insurance po. Okay. So, how about Ron? Sorry po, di ko lang po ma-check ng maayos dahil nakapong lang po. Anyway, sige po. Tanong ko po ba? When Rosel, ano ibig sabihin ng nag-record po? Yes po, sir. Okay, thank you. So, we move down. Saan yung prepaid insurance? Ano? Ito. So, ito. Ano nga i-insert ko? Nasa view. Please. Up to row 6. Okay. Prepaid rent. May balance na 100,000. Furniture, 676,000. Accumulated depreciation after adjusting 16,700. I have 90,950. Pareho po ba nung kanina? Sa ko ba na nilagay yun? Journal entry. Okay, 90,950. And then, accumulated depreciation, 146 equipment, service vehicle, unchanged, accumulated 38,500. No change sa rent deposit saka utilities deposit po. Agree po tayo? How po ba tayo? I thought I saw Dana kanina. Tama po po. Is Dana online? Parang wala siya. So, kung Miss Mendoza, are you representing the 1B? Or 1A din po? Micaela Marie, are you representing 1A or 1B po? 1B po. 1, okay. Nag-post ka ng heart, agree po ba tayo? Sa balances? Anyway, recorded naman siya, tama pa ako. So, we move down. Utilities deposit. Ito po. I have these balances for the accounts payable, SSS, PhilHealth, Pag holding tax.
Agree po ba tayo? Close ko po for paper presentation yung voucher payable as instructed ng author po. Okay, and then moving down, we have value added tax payable, and then there is capital and withdrawals ni Balyada. Medyo konti lang po pala to. Agree po tayo. We move down to the income summary. At this point, ang sinira ko pa lang po dito ay yung merchandise inventory. No? In-adjust ko siya, may debit ako na 700, may credit ako ng 800 plus. Okay, kaya 170 on something. Sales, wala pong adjustment. Sales discount, sales return, and then interest income, total po ay 1,734. Purchase, transportation in, and purchase discount. Tama po ba balance natin? Yes, Mark. Sa format po ng worksheet ay wala po yung number 302 income summary po. Wala po ba? Yes po. Kaya ang po is sa pinakadulo naglagay po ako ng Sorry. cost of goods. Sa dulo ka nakalagay? Wala rin po. Oo. Nasa income worksheet dito. Ano yun? Page 74 hanggang page 77 po. Okay. Kasi dito sa profit nakalagay yung income summary mo. Tama po ba? Yes or no? Ang ginawa ko po ay naglagay na lang po ako ng niya cost of goods sold. Ay na lang po. Hindi siya cost of goods sold yet. Kasi ang cost of goods sold mo would be computed differently. So yung 170 mo nasa cost of goods sold? Sinarado ko na rin po kasi yung purchase po, transportation in hanggang purchase discount po. Hindi pa muna kuya. Okay po. Hindi po muna. Okay po. So, wait po ha. Where is that? Pareho po ba tayo ng sa goods sold mo at this amount? Yes po. Okay. So, wala tayong problema ron. Klaro po? Wala tayong problema doon. So, first, yung balances lang po muna. Okay? So, eto po siya. Klaro tayo? Okay po. And then moving down, purchase discount, ay sumobra. Wala naman nakalagay. These are the other balances. Meron tayo investment sa supplies, insurance expense, and rent expense from unadjusted trial balance. So you have those balances. Agree po? Next, expense, extend. I have the following. So, yung uncollectible accounts expense as mentioned by Ron is 4,771.20. The depreciation adjusted. Base po doon sa kanina. And then the equipment and service vehicle and the miscellaneous. Pare-pareho po ba tayo ng balances? We should be.
Okay daw po. And let's see the remaining. So, yan lang po. Okay. And then, what do I do? Type ko muna itong apat. So move forward lang po tayo ng mga balance sheet accounts sa balance sheet columns, tapos yung income statement accounts sa income statement. So, my profit would be, tama po ba, 600,000? Okay po. 628,158.87. This will be on the credit, and on the debit side ng income statement, I have 798, at yung difference po yung change doon sa merchandise inventory. Yun po yung change sa merchandise inventory. Klaro po tayo. Sino si Chi? Sorry. Class, schoolmate pala nung high school. So, the income statement column will have the following na income summary, tapos sa balance sheet, yun po yun. Okay? Pwede naman po pagparehing natin. Man po. Let me go this way. Okay. Ano ba ako? Ito. Ay, sorry. Nagpipindot ko. Pag tinanggal ko to, babalik siya sa 8. Ay, undo ko muna, no? Undo po. 7,360. Okay po. Lalagay ko rito 871,100. Tapos 700,360. Baliktad. $871,200. Okay. So, ano yun? Tatanggalin ko nasang ito. Palit ako ng 628,158.87. Dapat magpareho. Yan. Ba't hindi ako pareho? Kalagsay 71,200, 700,360. Alam ko ito yung 700,360 dapat. Alam ko ganyan dapat siya. Ayun, balanse na. Okay po. If you want na pareho po itong income summary na amount. Okay. So, dito po sa income statement, sa taas, yung luma, credit, yung bago. Tama. Debit ng luma, credit ng bago. Yung credit sa income statement, lagay po sa debit ng balance sheet. Okay po. So, our net income here says 628,158.87. So,
to sa income statement nyo, make it happen. Tama po. So, dito tayo maghihiwa-hiwalay para sa adjusted trial balance. You already saw the worksheet, no? So, ibig sabihin, gagawa nila kayo financial statements after this one. And then, gawa na po kayo ng post-closing trial balance. I hope my post-closing trial balance is correct. Ayun, adjusted na siya. Okay. May tanong po ba tayo? Uy, bakit 6798 to? Yung net income ko dapat. Sorry. Okay. $5,887. Okay. Net income capital 2,978,553.92. Okay na po. Hello po. Okay na po ba tayo? Okay na daw po kay Rosel, kay Mark, kay Michael, ang bilis. Sige po. Thank you. So, iiwan ko hanggang dito po. Yung pong dapat post-closing trial balance na rin ako. Tama po pa. Why is this different? Hindi siya nag-adjust. Oh. Okay. Balance 2978, 2978, 628. Okay. So, hintayin ko na lang yung inyong FS. Tapos, pakiayos po lahat ng mga vouchers na paid. So, lahat ng paid po, dapat may tatak na paid. Yung mga hindi pa po paid, pakiayos na lang po siya according to the due dates. So, limbawa po, di ba gagawa kayo ng listahan ng inyong accounts payable, which is 482,048. So, yung supporting voucher po, nasa pinakailalim yung huling mag-due, nasa ibabaw po yung unang mag-due ng November. Klaro po. Yung mag-due ng November, December, pailalim po ng pailalim. Klaro po tayo. Okay po. Wala namang yung I think nagkasundo na po yata tayo doon sa balance ng accounts receivable. Tama po ba? Na 165,760 last time. We have 2 accounts. Tama po ba? Yung si Outfitter yung isa, alam ko. And then the other one, I forgot. So, yung lang naman po yun. All others, pare-pareho na po tayo. Tama po ba? And then, if you're going to do the bank reconciliation,
nasamba ko. Okay? So, if you're going to do the bank reconciliation, where is that? Ay, page 7. So, we have the general ledger, tapos yung bank balance, and the ledger says this one, and the bank balance says 895,721.32. Meron tayong deposit in transit, tapos meron tayong outstanding check number 081213 14 and 15. Yung deposit in transit natin is 45,000. Yung 081213 check register 16.8 sa Y 26, 27, 28. So, kung matinignan yun, hindi, dito. 26. $27, $28, and then pagka kinuha ko po some may difference po na 571.20, and the difference can be accounted po doon sa purchase discount saka sales discount. Okay po? Yung purchase discount saka po yung sales discount. Okay? So, ang purchase discount po natin, saan ba siyang titignan? Ito. Purchase discount is 10,400 at yung sales discount nasa taas. Ito. Okay. Purchase discount pagka credit output tax. So, wala akong output tax. Wait po. Times 0.12. 1,248. Tapos, ang sales discount times 0.12. Okay po. After, sorry. Baliktad yung sign. So, pagka inad ko po itong tatlo, pareho na po dito. Okay, pareho na po. So, ito po yung VAT na input tax na hindi po natin ni-recognize dahil nagbabayad lang naman tayo, at yung sa supplies, sa sales discount na hindi rin tayo nag-recognize ng reversal ng output tax. Okay po? Kasi
kung nag-recognize po tayo ng output tax, debit, credit ng cash. Okay? Debit ng output tax, credit ng cash. At yung purchase discount, pagka nag-recognize po tayo ng input tax na credit, debit tayo ng cash. Kaya po, yan po yung ating adjustments. Para magtugma lang po tayo sa 571.20. Okay? Pero hindi tayo mag-a-adjust just because of these two. Okay? Hindi po tayo mag-a-adjust. So, pinakita ko lang paano po ko po in-account yung difference na 571.20. Para po sa mga purchase discount at sales discount na hindi po tayo nag-recognize ng cancellation o reversal po ng input tax saka ng output tax. Okay? So, cancellation ng input tax, credit, debit tayo ng cash. Sa output tax, debit, credit tayo ng cash. Kaya po, ganyan po yung, and this is cash. Klaro po? Okay. So, we just leave yung difference po na 571. Hindi po tayo mag-a-adjust for the purpose lang po nitong ating activity. Okay? So, yun po. For 1A and 1B, ang 1B is Tuesday ang klase po natin. Tama po ba? Tuesday saka Thursday, 1B. And then sa 1A po, klase natin ay Wednesday and Friday. So, guys, online po tayo ng 9:25. For documentation, mag-picture taking po tayo, no? And then, out na po. Ganun lang gagawin natin. So, unless na gusto nyo po magklase, kung magkaklase po tayo, 7 o'clock. Ano po ang gusto ng 1A? Yun na. Hello po, yun na. Nagko-consult pa siguro. Tingnan ko nga kung online. Baka naman tanong ako ng tawag. Wala pala. Wala pala si Yuna. How about wala rin si Dana? Mga class mayors, wala. Mikaela, are you the vice mayor? Sino vice mayor? Sino po? Si Brent. Brent, anong decision mo? Good evening po, sir. Iko-consult ko po muna yung mga classmates ko Hindi po. ikaw na mag-decide. Tatanong pa classmate mo. Sa tingin mo, kung anong sinagot mo, hindi gusto ng klase mo.